Binahana dahil sa ulan ang ilang bahagi ng Bulacan, nagpalala pa sa pagbaha ang pagkasira ng Bulo Dam mula Katakot-takot na pinsala rin ang inabot ng San Miguel, Bulacan sa pananalasa ng Bagyong Santi. 40 barangay roon ang lubog ngayon sa baha. Po sa lagpas tao ang baha kagabi sa dalawang bayan ng Bulacan. Yan po ay ang San Ildefonso at San Miguel. Wala na pong harang doon sa bundok eh. Kaya po ang tubig, diretso na rito sa amin. Talagang nakakatakot, napakalakas na lang nagkaganon ng tubig dito. Kung dumating yung tubig na naging biglang lalim ng tubig dito, 8 hollow block, 8 feet bali. Pero nagraradyo yung yung mga kagawad na sumabog na yung dam, na lumikas na kami. Ala na kami dadaanan dahil dito sa Sapa. Yung puno na. Dahil nakita namin nung hapon na yun, nung bandang alas 5 hanggang alas 6, naanod lang lahat yung bahay nila. Puti may sumigaw sa kanila bago sumabog, pumahaw na sa kataasan. Wala na lahat yung bahay nila, naanod ng baha, lahat pati gamit. Lahat, ang natira na lang yung titirikan lupa nila. Kahit santabo, walang natira. In-advocate talaga na mapunduhan yung pagpapagawa ng dam. Kasi ang mga mamamayan na mismo, ang mga magsasaka, nung ako'y nag-iikot before the elections of 2016, ang idinadaig nila sa akin yung yung pagbabaha, no? Na talaga namang nasalanta na ang kanilang mga semento na daan-lansangan, nasira pa ang kanilang kabuhayan, no? Pati ang mga eskwelahan ay inaabot ng baha, no? So kapinsalaan ang nangyayari dahil sa pagkabugnos noong 2011. Ako nung matira dito, 1979. Mga sumunod na araw ng taon nang ako yung nakatira dito, madalas ng bumaha. Ngayon talagang matagal na ulit, sunod-sunod na araw eh. Talagang kami, alam na kami hindi lipatang ibang lugar. Saka hindi naman talaga inaasahan namin sasabugin down. Dito rin kami sa bahay doon nakapirme, kaya nung yun dumating na yung baha, hintay na lang namin matapos yung lalim niya. Ang target date ng umpisa talaga itong quarter na ito, itong March, and then ito ay matatapos sa loob ng 4 taon. So from 2018, matatapos ito ng 2021. Actually, ito ay small reservoir na tinatawag. Mag-iimbak ng tubig para ito ay makontrol. Hindi na ito yung dadaloy ng dire-diretso. Makontrol na ito dito sa taas. And then, kung kinakailangan na mag-release, ito ay unti-unti lang. Hindi po pwede na bibiglayin natin yung releases. Kaya kung talaga naman na mahina naman ang ulang sa gawing itaas, tuloy-tuloy lang naman yung pag-imbak niya. At ito ay talagang total replacement na nung nasira. Sa ani naman dito, dati, maani ng mga sandaan dito. Nung nawala yung dam, hindi na kami makapag-umpisa kaagad ng pagsasaka. Dahil hinihintay pa namin umagos yung ilog. Kaya ngayon, wala po kami dam. Pag tatanim kami ng palay at gulay, kinakapos na kami sa tubig. Kaya kailangan po namin din talaga yung dam na yun. Inuna ko na abahin na agency ay ang National Irrigation Administration. Una sa lahat, ang opisina nila ay nandito lang sa aming bayan, no? Yung regional office, no? Pangalawa, ay yung iniisip ko na malaking proyekto na gawin na honest to goodness na dam, yung Bulo, ay sila dapat ang manguna, no?
Kaya nung naalala ko, syempre, change of administration, papalitan yung administrators, anong napalitan administrators, si General Visaya nga ang naging administrador, no? Eh, bago pa lang siya sa opisina, humingi na ako ng appointment, nagpunta ako doon. Simply because gusto kong ilagay sa atensyon ni General Visaya itong problema nga ng Bulo Dam. And I would like to express the importance of doing this as soon as possible. Siguro, the message that General Visaya got from me is importante siguro sa mga tao sa 3rd District itong Bulo Dam. Ang kainaman ng Medam, paano nakokontrol yung ba yung tubig? Hindi agad-agad lumalalim yung tubig. Yun ang kainaman ng Medam. Matulungan na maiayos ang Bulo Dam dahil ito lamang ang dam na napapakinabangan sa bayan ito ng ating mga magsasaka. At napakalaking tulong po na maibibigay na maisaayos ito, mairehab at magamit muli ng ating mga magsasaka para doon sa maitaas ang produksyon ng ating mga magsasaka sa bayan ng San Miguel. Alam naman natin na ang bayan ng San Miguel ay ito na lamang ang isa sa munisipyong natitira na may pinakamalaking rice area sa Bulacan. Sana naman pagka nagawa uli yun, maging matibay na. Para kami nakakatulog ng mahimbing pagkagabi, lalo na tagulan. Sa ating mga mamamayan na nangangamba pa sa pag-develop muli nitong dam, ay huwag po tayong mangamba. At ito na po ang solusyon, pinakinggan tayo ng NIA at talagang yung 4 na taon na gagawin nila ang dam na ito ay meron na pong pondong nakalaan. Kaya hindi tayo mangangamba na hindi matatapos at hindi magagawa ng maayos itong Bulo Dam. Muli po, nagpapasalamat po kami sa ating Congresswoman, Tita Lorna Silverio, sa pagbibigay ng tulong at ng sawang pagtulong sa ating mga magsasaka. Salamat po. Magsisimula na ng construction ng Bulo Dam. Maraming salamat sa NIA, kay General Visaya, ang ating administrators na ngayon. Gayon din kay Regional Director Josie. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa mga hinaing ng mga mamamayan ng bayan ng San Miguel. Ako'y nagpapasalamat kay Pangulong Digong, una sa lahat, sapagkat dito sa aming distrito, nasusuportahan ngayon ng malaking pondo ang mga pangunahing pagawain ko dito sa 3rd distrito ng Bulacan. Maraming salamat, mahal namin Pangulo.